Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. So kanina nga nakuha ng Lakers ang panalo kontra sa New Orleans Pelicans kung saan nanguna dyan si D'Angelo Russell na nagtala ng 30 points and 5 assists including ang 6 3-pointers. Nagkaroon din nga siya ng stretch sa second quarter kung saan nagliyab siya at nagtala ng 14 straight points at 4 na magkakasunod na 3 points. Well, si D'Lo nga ay naging gitna ng iba't ibang trade talks, mapa DeJounte Murray man yan, Bruce Brown at iba pa. Dahil ang kanyang contract nga ay very tradable at naging inconsistent din nga siya sa unang bahagi ng season na ito. Ganun pa man simula nang uminit ng kanyang pangalan sa trade rumors, doon din nga gumanda ang kanyang performance. Kaya naman natakot nga ang ilang mga fans na baka naman ngayong tapos na ang trade deadline ay bumalik na naman daw sa dati ang kanyang laro. Ganun pa man ang ngayon nga daw ay tila ba natanggalan siya ng tinik nang sumapit ang trade deadline ayon kay D'Lo sa post-game interview dahil hindi niya nga daw alam noon kung bukas ba o mamaya lang ay kailangan na niyang malipat ng team. Bagong tirahan na naman, bagong teammates, bagong coaching staff, bagong play, bagong medical staff and front office. Malaking adjustment nga daw ito at wala silang oras para i-take in ito unlike kapag na-trade ka sa off-season. Yan nga ang pahayag ni D'Lo tungkol sa trade deadline. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Habang natameme naman ang mga haters si Thanasis Antetokounmpo sa sham god move niya na ito. Sa blowout win niya ng Milwaukee Bucks laban sa Charlotte Hornets sa score ng 120-84. 26 points, 8 assists si Damian Lillard, 21 points si Malik Beasley, 18.7 rebounds si Bobby Portis Jr. at 15 points, 15 rebounds si Giannis on 23 minutes of playing time. Sa game na ito ay naganap din nga ang debut ni Patrick Beverley sa Milwaukee Bucks kung saan agad niyang inagaw ang coaching board o clipboard kay Doc Rivers 5 minutes into his first game. Nagtala din siya ng 6 points and 4 assists in 11 minutes. Ganun pa man ay pag-usapan nga natin si Thanasis Antetokounmpo. Madami nga nagsasabi na hindi niya deserve na maging NBA player. Hindi niya nga daw deserve ng pwesto sa liga. Nakakapasok lang nga daw ito sa box dahil kay Giannis. Well, kung talin nga ang pag-uusapan, he is still NBA caliber player mga kaibigan. Naglaro nga siya sa G League noon at sa Greek League ng 2 taon. 2 taon lang nga siya dito mga kaibigan at sa 2 years na dito sa Greek League ay 2 beses din siyang nagkampiyon. 2 beses din siyang nanalo ng Greek League Most Spectacular Player of the Year Award at 2 beses din siya naging All-Star Game MVP. At sa nag-iisang taon niya sa Liga ACB, nanalo din siya ng Most Spectacular Player of the Year Award. So decorated player na din nga talaga si Thanasis outside of the NBA at kung wala nga siya ay matagal na sanang umuwi si Giannis at tumayaw sa NBA at aminado siya dyan. Wala nga sana tayong kilala na Giannis ngayon. Kung ito ang sinasabi ng ilan na walang karapatan na maglaro sa NBA o kaya naman not enough ang napatunayan niya, ano pa kaya mga homegrown Filipino players natin na wala pang napapatunayan kahit sa PBA man lang o kaya sa Japan o sa FIBA Asia, di ba? So yan nga ang reality mga kaibigan ng kung ano ba ang ibig sabihin ng isang NBA caliber player. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?